So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase itong bagong labas na Tecno Pova 7. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing natin, and of course first impression sa Tecno Pova 7. Next is bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit ito magandang i-purchase. Sulit siyang i-purchase as a gaming budget smartphone ngayong 2025. Pero bago natin to start, magkano nga muna ba ang Tecno Pova 7? So, yung SRP niya again, for the SRP, okay, ang 8GB 128 niya is 6,999 and 8GB 256 is 7,999. Pero again mga ka-J-Vlog, pag binili nyo to dito sa ating view products, yung view products na yan, pag clinic niyan, below SRP nyo makukuha ang Tecno Pova 7, meron pa kayong voucher na pwedeng i-apply. At tingnan natin kung magkano siya sa online. Again mga ka-J-Vlog, for the 6GB 128, pinaka minimum o pinaka mababa is 6,000 pesos. Pero ngayon is 6,500, pero pag may voucher kayo baka nga maging 6K siya. Same din dun sa Pova 7 na 128. Pwede nyo siya makuha for as low as 6,800, 6,900, mga ganyan. So, murang-mura compare sa kanya SRP na 8,000 pesos. And yes, nakuha ko rin itong Pova 7 for a price tag na 6,800. So, grabe, for a price tag na below 7,000 pesos, ang ganda po ng specifications na mo-offer ng Tecno Pova 7. Again, kung interested kayo, wag na kayo magdalawang isip pa. I-click nyo na lang po yung view products na dito para ma-redirect kayo sa super duper bagsak presyo na Tecno Pova 7. So, ayan, bigyan ko na kayo ng 5 reasons why you should purchase this device. So, first reason mga ka-J-Vlog, display. Again, quick disclaimer lang, the display of the Tecno Pova 7 is not AMOLED. Kasi nung first impression ko, nakalagay doon, sinabi ko rin is AMOLED. Ano rin yun, based doon sa, sa GSM Arena, doon din tayo nag-base. Siyempre, pag wala pa yung device. Pero ito, nakuha na natin siya, mako-confirm natin, it's not an AMOLED display. So, tinatawag ni Tecno na Vivid Display, in short, LCD. So, malaki rin naman yung display na itong Tecno Pova 7. And I think for the AMOLED displays, the Tecno Pova 7 Pro, nagagawa rin tayo ng full review dyan. Abang-abang nyo na lang. Ang dami kasing lineup ng mga brands ngayon. Sobrang dami natin mga i-review. Kaya stay tuned lang mga J-Vlog. And when it comes sa display quality, okay rin naman for an LCD display at makuha nyo to ng below 7,000 pesos. Maganda rin naman yung resolution niya, Full HD Plus 1080p at 120Hz screen refresh rate. So ito yung isang reason natin why you should buy the Tecno Pova 7, large display, 120Hz, at maganda rin naman yung overall screen quality nitong device na to. Siyempre, when buying a gaming budget smartphone, kailangan din ng isang factor na titignan nyo is, of course, yung display. So sabi nila, hindi naman AMOLED yan, blah, blah, blah. Yes, considering na hindi to AMOLED. Pero sa mga ibang specs kasi, bumawi rin ang Tecno Pova 7. At ito na ang second reason natin, yung chipset. So, yung chipset, ito marami rin tayo nakikitang nagiging skeptical sa chipset itong Pova 7 because is G100 Ultimate. Maraming nag-expect na G200 to. Pero again, the G100 Ultimate is not a slow chipset. Maganda pong chipset yan. Medyo nagagasgasan lang yung mga consumers kasi karamihan na ng mga brands G100. And nakapag-try na ako dito ng mga few games at nag-install na rin ako. Nalaro ko na dito, ML, Honor of Kings, and Genshin, and so far, maganda rin naman ang performance niya. Kaya abangan nyo na lang din yung full game test natin dito sa device na to, kung saan itetest natin siya sa mga iba't ibang mga games. At kung meron kayong gustong i-request na games, since magiging daily driver to nitong alin na to, i-comment nyo na kung ano yung mga gusto nyo ipag-game test dito sa Tecno Pova 7. Ali, I'm your wife. Third reason mga J-Vlog is of course the camera. Grabe, nabilib ako sa camera nito, in fairness, ang ganda. 108 megapixel, yes, mataas ang specifications. Pero hindi po tayo magbe-base sa taas ng megapixel sa linaw ng camera. Pero sa case ng Tecno Pova 7, ang ganda ng camera nito, ang linaw, tinutulungan pa ng AI para sa enhancement ng photos. Sobrang lupit din ng SkyShop na kahit madilim, maliwanag, kaya nilang pagandahin pa yung sky, di ba? Via AI. So, solid. 108 megapixel. Ang kulang lang dito is ultra wide kasi meron pong macro lens. Again, it's a dual rear camera system. Huwag po kayo malilin lang dyan because ito po ay flash.
And for me, the design of the Tecno Pova 7 parang nare-resemble sa bagong labas din na Honor 400. Di ba? Na ganito na yung minsan nagiging uso ngayon, yung parang triangular camera module. This reason, fourth reason, battery. 7,000 milliamp hour na removable battery. Napakakunat for its price tag. Diba? Ito rin isang buying factor ng mga consumers. Lalo na iba, igagamitin to for gaming. Napakakunat, solid ang performance. Hindi lang yon, 45 watt fast charging rate is the best charging rate na pwede nilang ma-offer for a 7,000 milliamp hour battery sa kanyang presyo. Okay? So, malupit, makunat, and mabilis pang mag-charge. So, very convenient din ang magiging battery performance nyo dito sa Tecno Pova 7. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog for me is operating system or yung AI ng Tecno Pova 7. So, yes, yung Tecno Pova 7 ngayon is powered na ng Tecno AI. And in fairness, when it comes sa evolution ng operating system ng Tecno, maganda na siya. Marami nagsabi, puro bloatware lang. Pero again, wala pong ganong bloatware na ang Tecno Pova 7. Real talk yan. Ang konti na compare naman sa Xiaomi ngayon na sobrang daming bloatware ng HyperOS. Parang mas better na or mas mas futuristic na yung operating system ngayon ng Tecno and of course ng Infinix. Napakaganda ng Tecno AI. Very helpful din yan sa mga consumers. Kaya kung gusto nyo ng isang budget meal na smartphone or entry-level smartphone na powered ng AI, maganda i-consider din itong Tecno Pova 7. So again mga ka-J-Vlog, yan ang ating 5 reason why you should purchase this device. And kung interested kayo, wag na kayo magdalawang isip pa ito, view product. I-click nyo na yung view products na yan para ma-redirect kayo sa sobrang mura at bagsak presyo na Tecno Pova 7. Pag dyan kayo bumili sa online, makukuha nyo to ng below SRP, meron pa kayong voucher, and ang pinaka-question, Lods, okay ba talaga siya? The quick answer dyan mga ka-J-Vlog, yes. Kaya nagbigay ako ng 5 reason kung bakit ito magandang bilhin. Dahil kung naghanap kayo ng isang budget meal na gaming smartphone, ito na po ang maganda rin i-consider for a price tag na below 7,000 pesos. Again, ito po ay 256 gigabytes na internal storage. Kung kukunin nyo or namimili kayo between the 128 and 256, I suggest go for the 256 kasi sobrang konti lang nung kanilang price difference mga ka-J-Vlog. Nasa 1,000 piso lang. For me, ito na, mas better ang RAM, mas better ang storage, lalo na pag gagamitin nyo sa gaming to, mas malaking tulong po yung merong malaking storage, lalo na yung mga Genshin Impact ngayon, almost 40 gigabytes, WoWa is almost 30, COD is almost 30, ang lalaki na po ng mga gigabytes sa mga games ngayon. Kaya suggest, kung gagamitin nyo to for gaming, kunin nyo po ang 256. Again mga ka-J-Vlog, abangan nyo lang din yung full review natin and of course yung game test natin dito sa Tecno Pova 7.